Buong magdamag kong tinahak ang daan patungo sa Batangas. Ang bawat kilometro ng semento ay tila ba gumagapang sa bagal habang ang utak ko ay binubugbog ng takot at galit. Nang sumilay ang unang liwanag ng umaga at maramdaman ko ang simoy ng hangin na may amoy ng alat, lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Pamilyar na ang hangin ito. Ito yung hangin ng Laiya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito payapa. Itinigil ko ang sasakyan sa may highway at tinakbo ko ang daan patungo sa pampasiglang puting buhangin kung saan nakatayo ang kubo ni Julio. Mula sa malayo nakita ko agad ang kaguluhan. Isang grupo ng mga kalalakihan na may dalang mga kagamitan sa pagsusukat ng lupa ang nakapaligid sa kubo. Naroon si Rodel nakatayo habang may hawak na megaphone. Mukhang hari na nagmamando sa kanyang mga nasasakupan. At sa tapat ng pinto ng kubo, nakatayo si Julio. Mag-isa siya, hawak ang isang lumang sagwan. Tila isang sundalong handang mamatay para sa huling natitirang depensa ng kanyang kaharian. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang sando ay may mantsa ng tuyong dugo. Mukhang nagkaroon na ng mga pisikal na pagtatalo bago ako dumating. Sabi ko sa'yo, manging isda. Pirmahan mo na tong papel at lisanin mo na ang baybayin na to. Hindi sa'yo ang lupang ito. Pag-aari ito ng korporasyon. Sigaw ni Rodel sa pamamagitan ng megaphone. Hindi ko ito iiwanan. Dito ako pinanganak. Dito namatay ang mga magulang ko. Wala kayong karapatan na itaboy ako dahil lang sa pera nyo. Matatag, ngunit may panginginig na sigaw ni Julio. Rodel! Isang kulog ng galit ang kumawala sa lalamunan ko habang tumatakbo patungo sa gitna ng komosyon. Lumingon ang lahat. Nang makita ko ni Rodel, sandali siyang natigilan ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang mapang-asar na ngisi. Oh, Jerome! Nandito ka na pala. Wika ni Rodel na dahan-dahang binababa ang megaphone. Dumating ka sa tamang panahon para makitang buwagin ang pugad ng mga hampas lupa. Hindi ko siya sinagot ng salita. Sinalubong ko siya ng isang napakalakas na suntok. Diretso sa kanyang panga. Bumagsak si Rodel sa puting buhangin. Hawak ang kanyang dumurogong labi. Nagmura ang kanyang mga bodyguard at akmang susugod sa akin. Ngunit hinarangan ko sila ng aking tingin. Subukan niyong humakbang at sisiguraduhin kong sa kulungan kayo mamamatay. Wika ako. Ang boses ko ay puno ng otoridad na natutunan ko sa mundo ng negosyo. Rodel, ang lupang ito ay bahagi ng pampublikong baybayin ng Laiya. Walang titulong korporasyon dito dahil protektado ito ng batas. Ang pekeng dokumento na hawak mo na pinapipirmahan mo kay Julio ay isang tahasang panloloko. Tumayo si Rodel habang pinupunasan ng dugo sa kanyang muka. Akala mo ba natatakot ako? Jerome, utos to ng papa mo bago siya ma-ospital. Gusto ka niyang iligtas sa kahihiyang ito.
Hindi na 'to tungkol kay Papa Rodel. Tungkol na 'to sa kasakiman mo dahil gusto mo nga angkinin ng proyektong pagpapalawak ng resort para ikaw yung pumalit sa posisyon ko." Hinarap ko siya mata sa mata. Sabi ko pa, "Nakausap ko na si Papa bago ako umalis sa Maynila. Alam niya ang lahat ng dumi mo sa kumpanya. Kung hindi mo paalisin ang mga tauhan mo rito ngayon din, ibibigay ko sa mga otoridad yung mga ebidensya ng korapsyon na ginagawa mo sa likod ng pamilya natin." Natigilan si Rodel. Unti-unting nawala ang kulay ng kanyang muka. Alam niyang hindi ako nagbibiro. Alam niyang hawak ko ang kanyang leeg. "Magsialis kayo." Mahina at galit ni utos ni Rodel sa kanyang mga tauhan. Tumingin siya sa akin ng may matinding poot. "Hindi pa tayo tapos, Jerome. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating ng pag-ibig mong amoy isda." Tinalikuran nila kami. Iniwan kaming dahan-dahang binabalot muli ng katahimikan ng dagat. Nang mawala ang mga sasakyan nila, mabilis akong lumingon kay Julio. Binitawan niya ang hawak niyang sagwan at sa isang kislap mata, sinaloko ang kanyang katawan. Niyakap ko siya ng buong lakas. Isinaksa ko ang aking mukha sa kanyang leeg na amoy dagat at pawis. "Patawad. Patawad kung nahuli ako, Julio." Hikbi ko habang nararamdaman ng panginginig ng kanyang buong katawan. Hinawakan ni Julio ang aking mukha. Ang kanyang mga kamay na may kalyo ay marahang pinunasan ng aking mga luha. Sa kabila ng mga pasa sa kanyang mukha, sumilay ang pinakamagandang ngiti na nakita ko sa buong buhay ko. "Dumating ka na, Jerome. Hindi mo ako pinabayaan." Bulong niya. Tumingala kami sa langit. Ang umaga ay lumipas na at ang araw ay dahan-dahang gumagapang patungo sa dapit hapon. Ang langit ng Laiya ay nagsisimula na namang magbihis ng kulay kahel. Isang kahel na tila sumisigaw ng tagumpay matapos ang isang matinding bagyo. Sa ibabaw ng puting buhangin, magkahawak kaming tumayo, handang buhatin ang isa't isa sa anumang susunod na hamon. Matapos ang marahas na pagbisita ni Rodel, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa dalampasigan ng Laiya. Ngunit ang bawat kapayapaan matapos ang isang bagyo ay may dalang mga kalat na kailangan linisin. Ang kubo ni Julio ay bahagyang nasira ang dingding na gawa sa nipa at ang aming kagamitan sa pagluluto ay nagkalat sa buhangin. Habang abala ako sa pagpupulot ng mga nagkalat na gamit, lumapit sa akin si Julio dala ang isang maliit na mangkok na may maligamgam na tubig at malinis na tela. "Maupo ka na muna riyan, Jerome. Ako dapat yung nag-aasikaso sa iyo pero ikaw pa tong naglilinis." Wika niya. Naupo ako sa unahan ng aming bangka, nakasadsad sa puting buhangin. Maingat na idinampi ni Julio ang basang tela sa aking kamao na namumula at may konting gasgas dahil sa suntok na binigay ko kay Rodel. Sa bawat dampi ng tela, nararamdaman ko ang labis na pag-iingat sa kanyang mga galaw. Tila ba ako ay isang mamahaling kristal na takot niyang mabasag. "Galit ka ba sa akin?" Bigla akong tanong habang nakatitig sa kanyang seryosong muka. Natigilan si Julio. Ibinaba niya ang tela at sinalubong ang aking mga mata. "Bakit naman ako magagalit sa iyo, Jerome? Ikaw na nga tong nagligtas sa akin sa mga mapang-aping yun." Eh, dahil kung hindi mo ako nakilala, hindi ka sana magkakaroon ng mga pasa. Yung mga pasaan na yan, sagot ko.
Sabay haplos sa gilid ng kanyang mata na may itim at asul na marka mula sa pananakit ng mga tauhan ni Rodel. Sabi ko pa, tahimik yung buhay mo rito bago ko dumating. Ako yung nagdala ng gulo sa paraiso mo. Binitawan ni Julio ang mangkok at hinawakan ng magkabilang kamay ko. May init sa kanyang mga palad na tila natutunaw ang lahat ng bigat at guilt sa aking dibdib. Makinig ka sa akin, Jerome. Ang akala mo ba paraiso yung buhay ko rito bago ka dumating? Oo, tahimik yung dagat pero yung puso ko ay hungkag. Nabubuhay ako araw-araw para lang magtrabaho, kumain at matulog. Ang tingin sa akin ng mga mayayaman na nagbabakasyon dito ay parang bahagi ng dekorasyon ng laiya. Isang mangingisdang walang muka, walang kwento. Yumuko siya ng bahagya at naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Noong dumating ka, binigyan mo ng kulay yung buhay ko. Ipinaramdam mo sa akin na ang isang mangingisdang tulad ko ay may karapatang ibigin, may karapatang pangarapin, at may karapatang ipaglaban. Kaya huwag mong sasabihin na ikaw yung nagdala ng gulo. Kung ang mga pasang ito ang kapalit ng pagkakaroon ko sa iyo, kahit araw-araw nila to gawin, tatanggapin ko. Napatulo ang aking luha sa kanyang mga sinabi. Inilapit ko ang aking muka at idinikit ko ang aking noo sa kanyang noo. Ramdam ko ang kanyang paghinga. Ang tibok ng kanyang puso na sumasabay sa ritmo ng akin. Hindi ko hayaang saktan ka muli, Julio. Pangako yan. Bulong ko sa pagitan ng aking mga hininga. Nang sumapit ang dapit hapon, hindi muna kami pumalaot upang bigyang daan ang pagpapahinga ng aming katawan. Naglatag kami ng isang lumang banig sa puting buhangin sa tabi mismo ng bangkang kahoy na naging saksi sa aming pag-iibigan. Ang langit at hapon na yon ay tila nakikiramay sa aming mga sugat. Ang kulay ng kahel na lumitaw ay hindi nagliliyab tulad ng dati, kundi isang banayad, malamlam, at napakagandang timpla ng rosas at ginto. Isang kahel na nagbibigay ng kapanatagan. Isinandal ko ang aking likod sa katig ng bangka, habang si Julio naman ay humiga. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa aking hita. Hinaplos ko ang kanyang makapal at medyo magaspang na buhok habang nakatitig kami sa abot tanaw. Jerome, tawag niya habang nakapikit ang mga mata. Ninanamnam ang hangin ng dagat. Bakit, Julio? Salamat sa pagbabalik. Akala ko talaga nung nasa Maynila ka, tuluyan mo na akong malilimutan sa karangyaan mo roon. Idinampi ko ang aking mga labi sa kanyang noo. Pababa sa kanyang ilong hanggang sa marahan kong selyuhan ang kanyang mga labi ng isang halik na puno ng katiyakan. Kahit ihandog sa akin ang buong mundo, Julio, hindi ko ipagpapalit ang dapit hapon na kasama ka. Ang mga sugat sa aming mga katawan ay dahan-dahang naghihilom sa tulong ng alat ng dagat at ng pag-aalaga namin sa isa't isa. Ngunit ang mas mahalagang nagbago ay ang aming pananaw. Ang pananakot ni Rodel ay hindi kami pinanghihina. Sa halip,
Ginawa itong mas matatag ang aming pundasyon. Batid na namin na hindi sapat ang basta lamang umaasa sa swerte ng dagat araw-araw upang maprotektahan ang aming munting paraiso. Kailangan namin maging mas matalino. Isang umaga, habang nag-aayos kami ng mga huling isda para dalahin sa palengke, isang matandang lalaki ang nakasuot ng simpleng polo at sombrero ang lumapit sa aming pangpang. Kilala ko siya, si Mang Pedro, ang pinuno ng kooperatiba ng mga lokal na mangingisda sa Laiya. "Julio, Jerome," bati ni Mang Pedro habang tinatanggal ang kanyang sombrero para magpunas ng pawis. Mabutit na abutan ko kayo. May magandang balita ako." Ano yun, Kapitan?" Tanong ni Julio habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. "May darating na proyekto mula sa pamahalang lokal para sa mga mangingisda dito. Magtatatag ng isang modernong palengke ng isda kung saan direkta na ang makapagbenta ang mga lokal ng walang middleman. Kailangan namin ng mga taong marunong mamahala. At magbasa ng mga kontrata at marunong makipag-usap sa mga opisyal." At tumingin si Mang Pedro sa akin. "Balita ko, Jerome, malawak ang karanasan mo sa Maynila sa mga ganitong bagay. Baka naman pwedeng tulungan mo ang kooperatiba natin." Nagkangitian kami ni Julio. Nakita ko ang biglang pagkinang ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming buwan, nakakaramdam ako ng konting guilt nagagamit sa aking na hindi ko nagagamit ang aking pinag-aralan. Ngunit ngayon, binibigyan na ako ng tadhana na pagkakataon na gamitin ang aking talento. Hindi para sa korporasyon ng aking ama, kundi para sa komunidad ni Julio. Isang malaking karangalan po, Ma'am Pedro. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para matulungan ng mga kapwa natin mangingisda. Sagot ko na may malawak ng ngiti. Tinapik ni Mang Pedro ang aking balikat bago nagpaalam. Pagkaalis niya, bigla akong niyakap ni Julio mula sa likod. Binuhat ko ng bahagya habang tumatawa. "Sabi ko na nga ba, hindi ka lang basta palamuti rito sa bangka ko, Jerome. Ikaw yung magiging utak ng mga mangingisda sa Laiya." Masayang wika ni Julio. "Gagawin ko to, Julio, para sa atin." Sabi ko habang humaharap sa kanya at hinahawakan ang kanyang mga pisngi. "Para hindi na nila tayo basta-basta mapaalis o mayayabangan dahil lang sa mga pera nila. Papakita natin na ang mga puting buhangin na 'to ay pag-aari ng mga taong nagmamahal dito." Nang hapon na yun, matapos ang unang pagpupulong ko kasama ang kooperatiba, bumalik ako sa tabing dagat. Naroon na si Julio, nakaupo sa gilid ng bangka, naghihintay sa akin. Ang langit ay muling nagbihis para sa aming tagumpay. Isang marubdob at malalim at nagniningning na kahel ang bumalot sa buong Laiya. Ang kulay kahel na ito ay tila ba apoy na nagbibigay ng init at lakas sa aming mga pangarap. Naupo ako sa tabi niya at ipinatong ko ang aking kamay sa ibabaw ng kanyang kamay nang may mga kalyo. Pinasok niya ang kanyang daliri sa pagitan ng mga daliri ko. Pinag-isa ang aming mga palad. "Pakiramdam ko, Jerome, unti-unti nang natutupad yung mga pangarap ko," bulong niya habang nakatitig sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. At ang sabi pa niya, "Ang akala ko dati sapat na yung mabuhay araw-araw, pero ngayon gusto ko nang mabuhay para sa kinabukasan nating dalawa." Iniharap ko ang kanyang mukha sa akin. Sa ilalim
ng nagliliyab na kahel na langit, dahan-dahang lumapit ang aking mga labi sa kanyang mga labi. Ang halik na yon ay hindi na halik ng pagtakas o ng takot. Ito ay halik ng isang bagong simula, isang matatag na pangako na ang dalawang lalaking pinagtagpo ng alon ay handa nang magtayo ng isang permanenteng tahanan sa ibabaw ng puting buhangin. Ang mga sumunod na buwan ay naging saksi sa isang malaking pagbabago. Hindi lang sa buhay naming dalawa ni Julio, kundi sa buong komunidad ng mga mangingisda sa Laia. Gamit ang mga natutunan ko sa Maynila, sa pamamahala at pakikipagnegosyo, tinulungan ko ang kooperatiba na maisaayos ang kanilang sistema. Ang mga mangingisdang dati ay binabarat ng mga dambuhalang middleman ay natuto ng magtakda ng sarili nilang presyo. Sa unang pagkakataon, ang kanilang pawis ay nagbunga ng sapat na kita. At sa bawat dokumentong aking pinapasadahan, sa bawat pagpupulong na aking pinamumunuan, palaging nasa tabi ko si Julio. Siya ang aking tulay sa mga tao. Kung ako ang utak, siya ang puso. Ang kanyang natural na galing sa pakikipagkapwa at ang pagiging tapat niya ang nagbigay ng tiwala sa mga tagalaiya na hindi ko sila lolokohin. Isang hapon, opisyal ng pinasinayaan ng munting opisina ng kooperatiba malapit sa Pangpang. Pagkatapos ng simpleng salo-salo, lumabas kami ni Julio upang makalayo ng konti sa ingay ng pagdiriwang. Habang naglalakad kami sa pinong buhangin, napansin ko ang isang pamilyar na figura na nakatayo malapit sa unahan ng aming bangka. Isang babaeng may formal na kasuotan ngunit may bakas ng luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. "Mama?" Bulong ko. Mabilis na lumapit si Doña Elena sa akin at niyakap ako ng mahigpit. "Jerome, anak, binabati kita. Nakarating sa amin sa Maynila ang balita tungkol sa ginagawa mo rito. Ang sabi ng alkalde, napakalaking tulong daw ng isang Jerome sa komunidad ng mga mangingisda rito." Inilayo ko ng bahagya si Mama at tiningnan ko si Julio na noong mga sandaling yun ay dahan-dahang umaatras upang bigyan kami ng pribadong oras ng aking ina. Ngunit hinawakan ko ang kamay ni Julio at hinila ko siya papalapit sa amin. Mama, si Julio po ang dahilan kung bakit natutunan kong tumayo sa sarili kong paa." Magpapakilala ko ng may buong pagmamalaki. Tinitigan ni Mama si Julio. Nakita ko ang paunang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya kung paano ko hinawakan ang kamay ng mangingisda at kung paano tumitig si Julio sa akin ng may labis na pag-aalaga at proteksyon, unti-unting lumambot ang muka ng aking ina. Inabot ni Mama ang kamay ni Julio. "Salamat, Julio. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Noong umalis siya sa Maynila na walang bitbit na kahit ano, akala ko mapapahamak siya, ngunit ngayon nakikita ko siyang mas masaya at mas may kabuluhan ng buhay kaysa noong nasa tabi namin siya." "Ako po yung dapat magpasalamat, ma'am," sagot ni Julio na may magalang na yukod. "Ang anak niyo yung nagdala ng liwanag sa amin, sa aming lahat dito." "Huwag mo na akong tawaging ma'am. Tita na lang." Nakangiting pagtatama ni Mama na naging dahilan upang mapangiti rin si Julio ng malawak. Bago umalis si Mama pabalik ng Maynila, may iniabot siyang isang maliit na susi sa akin. "Galing ito sa papa mo, Jerome. Hindi siya makapunta rito dahil nagpapalakas pa rin, pero pinapabigay niya to.
Iyan ang susi ng lumang bodega ng kumpanya malapit sa daungan dito sa Batangas. Sabi niya, gamitin nyo ng kooperasyon bilang imbakan ng mga isda. Regalo niya sa bago mong negosyo. Napaiyak ako sa narinig ko. Ang aking ama, sa kanyang sariling matigas na paraan, ay nagsisimula na kaming tanggapin. Niyakap ko muli si mama bago siya sumakay ng kanyang sasakyan. Nang sumapit ang dapit hapon, kami na namang dalawa ni Julio ang natira sa dalampasigan. Naupo kami sa gilid ng bangka habang ang langit ay nagsisimula ng magbihis ng kanyang pinakamagandang kulay kahel. Ang buong laiya ay binalot ng kulay ng tagumpay at pag-asa. Jerome, tawag ni Julio habang pinaglalaroan ng kabibing kwintas sa leeg ko. Akala ko dati ang bagyo ay dumarating para sirain ang lahat ng meron tayo. Pero ngayon lang na-realize ko na dumarating pala yung bagyo para linisin ang daan at ipakita kung anong tunay na matatag. Inakbayan ko siya at isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. At ang pag-ibig natin ang pinakamatatag na bagay sa mundong ito, Julio. Wika ko. Sa ilalim ng nagniningning na kahel na langit, sa ibabaw ng puting buhangin na naging saksi sa aming paghihirap, pinagsaluhan namin ang isang halik na puno ng pasasalamat at kasiguraduhan. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ngunit alam namin na anuman ang dumating, tapos na yung panahon ng pagtatago. Kami ay lalaban na magkasama. Ang susing ibinigay ng aking ama ay naging susi rin sa pagbubukas ng mas malalaking pinto para sa amin. Gamit ang lumang bodega ng kumpanya sa may daungan, na itatag namin ang kauna-unahang cold storage facility para sa mga lokal na mangingisda sa Laiya. Hindi na namin kailangang mag-alala kung mapapane sa mga huling isda kapag mahina ang benta sa palengke. Dahil dito lalong lumaki ang tiwala at kita ng bawat pamilyang umaasa sa dagat. Dahil sa paglago ng kooperatiba, mas naging abala ang aking mga araw. Kung dati ay tabi lang ng bangka kami nag-uusap ni Julio, ngayon ay madalas akong makitang nakaharap sa computer o may kausap ng mga supplier mula sa ibang bayan sa Batangas. Isang gabi, ating gabi na ngunit nasa munting opisina pa rin ako at sinusuri yung mga financial statement para sa susunod na buwan. Masyado ako nakatutok sa mga numero kaya hindi ko napapansin na yung pagpasok ni Julio. Naramdaman ko na lang ang marahang paglapat ng isang mainit na tasa sa tabi ng aking kamay. Kasunod yung banayad na masahe sa aking mga balikat. Amoy barakong kape at sariwang hangin ng gabi. Amoy na palaging nagpapatahimik sa magulo kong isip. Hating gabi na, boss. Bulong ni Julio sa kanyang barakong tinig na may halong lambing. Baka naman pwedeng magpahinga muna yung utak ng kooperatiba natin. Baka magkasakit ka niyan. Inabot ko ang kanyang kamay na nasa balikat ko at hinaplos ito. Humarap ako sa kanya at ngumiti ng may konting pagod. Gusto ko lang matapos to, Julio, para bukas makasama ako sa iyo sa pagpapalaot. Miss ko na yung dagat Miss na kitang kasama sa bangka. Naupo si Julio sa gilid ng aking lamesa. Tinitigan ko ng may malalim na pagmamahal. Ngunit may bahid ng lungkot. Jerome, nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa mo para sa amin pero kung minsan natatakot ako.
natatakot. Saan naman? Tanong ko habang hinahawakan ng kanyang kabilang palad. Natatakot ako na baka sa sobrang pagod mo rito sa pagpapatakbo ng malaking negosyong ito, eh, unti-unti ka nang mabalik sa mundong tinakasan mo sa Maynila. Baka mapagod ka sa simpleng buhay. Kasama ako. Pag-amin niya habang nakatingin sa sahig. Tumayo ako at humarap sa kanya. Isiniksik ko ang aking sarili sa pagitan ng kanyang binti habang nakaupo sa lamesa. Saka ako hinawakan ng kanyang mukha at pilit siyang tumingin sa aking mga mata. Julio, makinig ka sa akin. Matatag kong sabi. Ang Maynila ay isang mundong bakal at semento kung saan ang mga tao nagpapatayan para sa pera. Ang mundong binubuo natin dito sa Laiya ay mundong may puso. Ginagawa ko to hindi para yumaman, kundi para protektahan ang buhay natin dito. Kahit maging bilyonaryo ang kooperatiba natin, hindi magbabago yung katotohanan. Ako si Jerome na sumasandal sa balikat ng mangingisdang si Julio tuwing dapit hapon. Tinitigan ako ni Julio at ang takot ng kanyang mga mata ay unti-unting natunaw. Pinalitan ng matinding init ng emosyon. Bigla niya akong hinila. Papalapit at sinubsob ang kanyang muka sa aking leeg. Niyakap niya ako ng napakahigpit na tila ba takot siyang pakawalan ako. Kinabukasan, tinupad ko ang pangako ko. Pinagpaliban ko ang lahat ng aking mga appointments sa opisina. Pagsapit ng hapon, sumakay kaming dalawa sa aming lumang bangkang kahoy na pumalaot sa malalim na bahagi ng dagat ng Laiya. Malayo sa ingay ng daungan at kooperatiba. Ang langit sa hapon na yon ay tila nagdiriwang sa aming muling pagsasama. Ang abot tanaw ay binalot ng isang nagliliyab, marubdob at nagniningning na kulay kahel. Ang kulay na naging kulay ng aming sumpaan. Habang umuugoy ang bangka sa marahang alon, tumayo si Julio sa likuran ko at niyakap ang aking bewang. Isinandal ko ang aking likod sa kanyang matatag na dibdib. Pinapanood kung paano sumasalamin ang gintong liwanag ng araw sa puting buhangin ng dalampasigan mula sa malayo. Nandito lang ako, Jerome. Bulong niya sa aking tenga habang hinahalikan ng banayad ang aking balikat. Kahit gaano kalaki ang mundong mabuo natin, dito sa bangkang ito, ang dulo ng lahat, wika pa niya. Lumingon ako sa kanya. Pinagtagpo ko ang aming mga labi sa isang halik na kasing lalim ng karagatan. Isang halik na nagpapatunay na sa kabila ng pagbabago sa aming paligid, ang pag-ibig na nabuo sa ilalim ng kahel na langit, mananatiling tapat at walang kapantay.